guys! Welcome back to our channel. As you can see, balot na balot kaming dalawa ni baby. Ayan. So, andito na kami ngayon sa Canada. At i-discuss namin sa inyo kung paano nga kami nakarating dito, yung timeline din namin. Tapos yung mga process kung paano yung ginawa namin. So, nag-DIY lang kami, hindi kami nag-agency. Okay? So, explain ko sa inyo kung ano yung mga ginawa namin para makadating kami dito. Unang-una, nasikaso namin yung mga documents ni Don. So, yung sa school, and si BLO nakatitig sa camera. Yung sa school, namili muna kami ng school niya. Then, nag-scout kami ng mga school kung saan ba siya pupwede. Tapos, select namin, compare namin yung mga tuition fee, yung mga requirements. Yan, select namin lahat yun. O, papa daw. Select namin lahat yun. Then, habang nag-check kami nun, inaasikaso na namin yung mga possible na requirements sa school niya. So, ano nga ba yung kailangan sa school? So, yung kay Don kasi, high school graduate yung sa kanya. So, pag high school graduate, ang kailangan ay high school diploma at saka TOR. Parang yung Form 137 yata yon. And then, yung medium of instruction galing sa school. So, yung medium of instruction, siyang letter lang siya na nakalagay is English ang tinuturo sa school nila. So, ayun lang yung kinolect namin sa school. Pero kung college graduate ka, alam ko kailangan syempre high school diploma, college diploma, college TOR. Hindi mo na kailangan ng medium of instruction galing sa school. Okay? And then, next step namin, inantay namin yung pagpaprocess sa school niya. So, yung sa school niya nga pala ay sa Niagara College, sa Niagara on the Lake. Ayan, so doon kami nakahanap ng school niya. And then, medyo matagal yung pagpaprocess sa school. So, nag-apply lang kami ng LOA. Umabot kami ng parang 6 weeks, 1.5 months. So, habang nagpaprocess kami noon, inaasikaso ko na yung ibang mga documents namin. Tapos, nagpa-schedule na rin ako for medical. So, yung medical naman namin, sa Singapore pa kami noon, kaya sa Singapore nang galing, doon kami nagpa-medical sa Singapore. So, kaming dalawa lang ni Don ang nagpa-medical, kasi si baby, tama ba? Ay, hindi, kasama pala si baby. So, tatlo kami nagpa-medical. Yung medical namin ni Don, umabot ng $280 each, and then, yung kay baby naman ay $150. Tulog na yata. Tulog na siya. Tulog na si Viel. Tapos, so, nagpasa kami ng LOA. Nag-apply kami sa school to get LOA mga May. And then June, after a month, kumuha na kami ng medical. So, hindi pa namin nare-receive yung LOA namin. Nagpa-medical na kami kasi ganun kami capacitive na ma-approve yung LOA namin. So, yung LOA is letter of acceptance galing sa school. And then, na-receive namin yung LOA namin. Tapos, na-receive namin yung LOA namin. So, habang inaantay namin yung sa LOA, nag-asikaso na ako ng SOP namin, yung statement of purpose, para kay student pass. And then, yung student pass pala is yung asawa ko, si Don. And then, yung LOI namin, sa akin at saka kay baby. And para sa akin, open work permit, at saka kay baby. So, yung kay Don, na SOP, so ako lang din ang gumawa nun, at saka yung LOI naming dalawa ni baby. And then, habang nag-aantay kami, ginagawa ko yung SOP at saka LOI, inaasikaso ko na din yung client info namin. So, yung client info, siguro mag-separate video na lang tayo kasi medyo madami yon. Then, habang inaasikaso
kung ano yung mga pinasa namin, yung mga ganon, tsaka yung client info. Okay? Yung proof of funds namin, nakompleto ko na siya. Ginawa namin is, nag-lodge na kami sa GC key ng application namin. So, yung sa GC key, umabot din yata ng 500. Ilalagay ko na lang dito kung magkano yung binayaran namin sa GC key. And then, ayun, antay na lang kami hanggang sa ma-approve yung application namin. Ayan, so nag-snow kagabi. Ayan, ang daming snow, oh. Ayan. So, that's it for our video today, guys. So, we hope na meron kayong natutunan sa aming video for today. And ayan yung step-by-step process namin before lodging the application. Isusunod naman namin na i-upload yung aming timeline kung kailan kami nag-apply ng visa, tapos kung ano yung mga ginawa namin during visa application, kung kailan kami na-approve, at kung kailan kami nag-land dito sa Canada. Ayan. So, isusunod-sunod na rin namin yung pag-upload ng mga video namin. Kaya, stay tuned, guys. So, I hope meron pa kayong matututunan sa amin sa mga susunod na video. So, kung talagang binaplano nyo o binabalak nyo magpunta dito sa Canada, panoorin nyo lang yung video namin. You will like it here, guys. Sobra. Ang ganda dito. Tapos, ibang-iba talaga siya. Yung climate niya, yun nga lang, medyo nakakapanibago kasi malamig dito talaga sa Canada. Ayan. Especially, dumating kami dito ng winter. So, medyo naninibago pa talaga kami. So, ayan. Nakita nyo ba yung snow, guys? So, ayan. Nag-start na siya mag-snow. Ayan. Kaya medyo puti pa yung kapaligiran. May mga snow pa siya. Pero, as of now, hindi naman siya nag-snow totally. So, parang kagabi pa yata yan. That's it for our today's video. Hope you like it. Please subscribe to our channel. Press the notification button and like this video. Comment also below so that mag-create kami ng video or ma-answer namin yung mga questions nyo. Bye-bye! Thank you guys for watching. Please hit the like button if you enjoy our video and subscribe to our channel. Thank you. Bye-bye.